Ganyan ang sabongero, tunay na Mag-Ginoo. Sabongero. Magandang araw mga kasabong! Eto na naman tayo muli para sa mga fresh updates dito sa Balitang Sabong. Mga ka-Chicken Talk, sa darating na May 7 na po ang 7-Cock Big Time Derby sa Galera de Mandaue, Mandaue City, Cebu. Ito ay sponsored by Engineer Sunny Lagon, assisted by Mr. Charlie Atong Ang and Mr. Jerry Ramos, with special participation of Ms. Diana Meneses and Chicken Talk host Calando Luzon. Almost 2 weeks na lang at magaganap na ang pinaka-aabangang World Pitmasters Cup 2 9-Cock International Derby Fiesta Edition sa Newport Performing Arts Theater, Resorts World Manila. Ito po ay may guaranteed prize na 15 million pesos and a specially designed trophy. Plus, maaari pang manalo ng Mitsubishi Strada Pickup para po sa champion handler. Ito po ay courtesy of Resorts World Manila. Lahat ng sasali ay mayroong libreng hotel room, parking slot, and commemorative trophies. Ito po ay sponsored by Thunderbird Beksan X, hosted by Mr. Charlie Atong Ang, Mr. Jerry Ramos, Engineer Sunny Lagon, Governor Eddie Bong Plaza, and Mr. RJ Mea. Ito po ay sponsored by Thunderbird Platinum. Iniimbitahan naman kayo na sumali sa darating na Pintakasi para sumasa 1-Cock Ulutan Fastest Skill sa Lucena Cockpit Arena. Ito po ay gaganapin sa darating na May 29, 2017 with a minimum bet of 2,300 pesos and a guaranteed prize of 200,000 pesos. Hosted by Boss, Vita, Ledesma Brothers, and assisted by Team LCA. Sponsored by Thunderbird Platinum. Ito naman ang mga latest updates para sa 2017 Digmaan. Matagumpay ang ginanap na nakaraang wing banding ng mga Cockerels para sa 2017 Digmaan, kung saan tinataya na kapag nakumpleto ang reports mula sa field ay malalampasan ang bilang ng wing band noong nakaraang taon. Ikinasa na po ng Rollygon Mega Cockpit ang kanilang taunang hatawan sa Tag-Ulan 5-Cock Derby with a guaranteed prize of 4 million pesos for a minimum bet of 5,500 pesos. Ito ay pasabong ni Mr. Dennis Ligon and assisted by Tiling and Shirley. Pinarangalan noong nakaraang April 26 sa Soler Resorts and Casino ang mga top winners ng 2017 UFCC Cock Circuit. Ang mga awardees ay sina At yan ang mga fresh updates para sa linggong ito. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Ako si Kate Villalon. Magandang araw! Magandang araw mga kasabong. Nandito naman po tayo sa isang magandang episode ng Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. At ngayong araw nito, dinalaw natin itong mga kaibigan natin. Actually, ang tawag nila sa akin, Ninong eh. Dito po tayo sa Baras Rizal. Dito sa, makikita nyo sa background, Livewire Game Farm. Welcome po kayo sa farm natin, ang Livewire Game Farm. Kapag siya ang umibig, pag siya ang nagmahal, itataya ang lahat. Lahat, mabatiin muna natin. Siyempre, ladies first. Ang aking inaanak, Clarissa. Sa mga Livewire followers, magandang umaga sa families ko, sa mga kaibigan ko before, sa mga tagapanood, sa mga avid viewers ng Chicken Talk. Magandang umaga po. At siyempre, ang better half, sabi nga,
hindi buo kung walang kalahati, di ba? Walang iba kundi ang maestro himself, Mr. Jap Gagalak. Jap! Magandang araw mga kasabong at doon sa, siyempre, doon sa mga follower at saka yung talagang avid na taga-panood ng Chicken Talk ng ating Ninong Calando. Magandang araw sa inyo at mabuhay kayo. Yun. Anyway, mga kasabong, hindi pwedeng hindi natin interview itong mga to eh. Kasi parte na to ng, parte na to ng komunidad ng Sabong. Sabi nga, malaki na ang papel na ginagampanan nitong mag-asawan to. Hindi lang sa Facebook, kung saan libu-libong inquiries ang natatanggap nila everyday, na kahit na magtatabi na sila kailangan pa nila sumagot sa cellphone, kundi yun din kanilang itinayong isang cooking school. Okay, una sa lahat, sa inyong dalawa, bakit ba live wire? Sino ba nakuryente sa inyo? Actually, nag-start yan, Ninong. Binata pa ako noon. Okay. Basketball team to eh. Basketball team. Okay. Na winning yung team mula sa probinsya pa. Okay. Then, Player ka? Yes, Okay. that time. So, magaling ka mag-shoot. Oh, magaling. Kung sa shoot lang, magaling. Nalilino. Magaling din mag-dribble. Yan. Okay. So, tapos yung unang-unang major farm ko, or yung talagang masasabi ko na akin na farm, itinayo ko kasi yung tatay ko pa, lolo ko, bunso ko sa siyam na magkakapatid. Mga breeder din yung mga kapatid ko. Okay. Pero ako, katulong nila ako ron. So parang ako assistant nila. Ikaw yung super alalay. Hindi ko pwedeng sabihin akin yung farm. At sa tatay ko, sa kapatid ko, Okay. yung finally nagput up ako ng sarili kong farm talaga. Which is medyo malaki-laki na nag-ipon talaga. So, ginamit mo yung pangalan ng team. Nasa bundok yun. Okay. Tuktok ng bundok dito sa Tanay. So walang kuryente. May solar ako doon. Meron akong wind energy. May turbine ako ron. Meron pa nga akong yung turbine sa tubig. So sabi ko nga noon, panisanggaral ko sa atin. Pwede tayo mag-disco sa tuktok ng bundok. Okay. Tapos yung, walang, siyempre, tuktok ng bundok, walang bakod. So binakuran ko siya ng live wire. Live So kaya wire. hindi nila mapasok Kaya kasi po live wire. Live wire. So Kuryente talaga. So walang makapasok. Kahit ahas, nahuli namin sa kuryente. Doon nag-start yung live wire. Then, eventually, live wire game. Okay. Paano naman kayo nagkita ang dalawa? Ikaw ay taga-Tanay. Ito ay taga-Iloilo. So, paano kayo nagkita ang dalawa? Paano nagkakuryente ang kayong dalawa? Ako na po magkwento. Okay. Ikaw magkwento. Kasi po, that time, plan ko po mag-farm. Diyan po yung dream ko. Tapos, may restaurant ako that time sa Boat Bago Station tayo 1. tumuloy dyan sa plan mag-farm, bakit ka plano mag-farm? At ikaw ay isang babae. Hilig ko na po, Lahi ever nyo, since. lahi. Opo, Lahi nyo from talaga. mother's side and my father's side, sa Bungero po, both sides. So, talagang bata ka pa, mahilig ka na. 14 years old po ako. Namulat ka na Opo, sa, sa Tupada. Okay. Yun yung Hindi ko pa alam that time yung derby. Tupada lang po. Ninong, yung gustong-gusto kong kwento pag nag-uusap kami. Kung paano siya nag-start, paano niya nalaman na sa Bungera talaga by heart. Yung sa Tupada, Sige, ikwento mo. Pinaglalako ako ng nanay ko ng ice candy pag may mga tupadahan, Sa dumadaan Iloilo? po. Sa Barotac Nuevo po. Barotac Nuevo. Maraming football player dyan. Opo. Tsaka that time mayor namin sa Bungero din. Family din ang sa Bungero. Okay. Sa Rosa. Mga sa Rosa. Opo. Sila Mayor Roy. po namin. Opo. Tatay ba ni Roy? Father po. Father. Father ni Roy. So, naglalako ka ng ice candy? Ice candy. May Okay. nadadaanan ako, hindi nauubos yung ice candy ko. Nagtutupada muna ako. Yung benta ko, pinangtutupada ko. Tapos doble naman ibinibigay ko sa nanay ko kasi nananalo ko. So, Doon po originally, nagkwento. So, yung ice candy, nanubos o natunaw? Hindi po naubos, natunaw. Pero doble po yung halaga ng ice candy na ilalako ko doon sa binibigay. Nire-remit ko sa nanay ko. So, ano itsura? Ikaw lang ang mag-isang babae doon? Opo, kasama ko po yung kuya ko, hindi sa Bungero yung kuya ko. Tsaka yung mga pinsan. Mga pinsan ko po, mostly po, mga 90% sa Bungero po. So, kakutsabo mo yung kuya mo? Opo, sinasakay ako So, sa... doon pa lang sa senaryo na yun, siya ay nag-umpisa bilang sa Bungera talaga, by heart. Pero, fighting.
Native. Fighting siya. Sa laban. Sa laban. Sa laban siya. So, iba yung At nature saka niya. gambling, kasi nagsusunod. Yes. Nag-start siya sa Hindi ko gano'n. pa po kilala ang Texas. No, mga native. Pero nandun na talaga yung hilig mo. Opo. Yung Okay. manok po na tandang, ang alam ko po, kahit native, maglalaban po yun. Okay, fast track tayo konti. Paano mo na-meet to si Through Facebook po. Prince Charming mo? Paano? Through Facebook, nag-inquire po ako ng breeding Kailan materials yan? sa Kailan kanya. Way back 2007. 2007. Opo. Nag-inquire ako ng breeding materials. Facebook, nakita mo siya? Opo. Nag-inquire ka? Opo. Nasa Tapos, TV na siya nun? hindi pa po. Lumalaban lang ako nun sa mga Nakita ko events. lang po siya sa YouTube. Boses. Hindi po Okay. yung mukha niya. Okay. So, nag-inquire po ako sa So, kanya. nabighani ka muna sa boses. Opo. Parang gano'n na nga po. Kasi ang ganda ng boses niya. Ganon. Opo. Okay, nag-inquire ka. Tapos pinagbentahan niya ako, tapos doon Hindi mo pa nagsimula rin siya yung nakikita? istorya. Nakita ko na po. Nakita mo na? Opo. Okay. Pero hindi niya po ako pinapansin. Ganon. Pinapansin. Ang akala po niya, parang papansin lang ako na babae na hindi naman totoong sabongera. Kasi Pero mga ganyan. lately, Akala niya, type mo lang siya. Isa ka sa mga may type sa kanya. siguro po, ganun. So, bumili ka sa kanya ng manok. Ganon. Bumili po ako sa kanya pair. Tapos niregaluhan po niya ako. Except doon sa binili, may regalo po ako sa kanya. Ganon. So, may interest Opo. din. Kasi dream niya daw po, mag-asawa ng maintindihan siya, 100%. Yun. Mauunawaan kung ano yung gusto niyang... Okay, 2007. So, bumili ka, nakita ba kayo o pinadala lang? Nagkita, nung bumili po ako, pinadala airport to airport. Airport to airport. Opo. Tapos, Tapos, kwento mo, paano nangyari? Ano, step by step? tapos, in-invite ako nung pinsan niyang friend ko rin sa Facebook Okay. na may pa-derby po sa Chaong. Aha. Magtatari, magbibitaw po kasi nakita nila ako, nag-post po ako ng... Chaong, Quezon? Opo. Yun ang sarili Doon bayan po ko. doon doon po ka nag-start. doon ako, Doon po nag-start kami. Na nakilala niya ako ng personal doon So, po pinapunta ka sa Chaong para magbitaw ng manok? Opo. Ganon. Doon kayo Para daw nakita? special po daw yung kanyang palaban. Yun. Champion. Na nasa Chaong ay may isang babaeng nagbibitaw para daw history po. Doon kayo nakita? Opo. Nag-champion ka? Champion tayo. Nag-champion po yung isang entry, yung isang entry. Hindi. Pero Hindi po. nag-champion kami. Pero champion po. Partner na yung entry niyo? Combine na? Hindi. Hindi, Sa pinsan po niya. Pinagbitaw lang siya. Parang guest. Guest lang po ako. Yes ka lang. Then... Ikaw nag-champion ka? Yes. Manok po niya yun. After So, a month, Doon na kayo nag-usap? Hindi pa kami hindi pa? Hindi pa. Parang friend In-invite po niya ako, sabi niya, tumawag po ako, sabi ko, Sir, pwede po bang magpaturo sa'yo about sa manok, about sa proper conditioning? Kasi po, lumalaban po ako dito sa Boracay, pero yung naghahanda po is 72 years old. Kunyari ka lang Hindi na, po. Kunyari ka lang, papaturo ka. Yun nga yung inimbestigahan ko nung una. Okay. Sabi ko, sino ba itong babae? Bibili ng manok sa akin. Tapos tumatawad sa presyo. Sabi niya kung pwede daw bawasan yung presyo ng materyales ko. Yun. Ang tanong ko sa kanya, anong gusto mong bawasin ko? Paa o pakpak? Yun. Teka muna, bago natin alisin yung pakpak magko-commercial muna tayo. Ituloy po natin itong kwentuhan ng pag-ibig ni Jap at ni Clarissa. Mamaya po, gumalik ng Chicken Talk. Ganyan ang sabongero, tunay na Mag-Ginoo. Ang mga manok ko parang Boy Scouts, laging handa. Dahil alaga ko sila ng Enerton Ready Mix Maintenance Speed. Simpleng gamitin, hindi na kailangan maghalo, templado na, kaya walang tansyahan. Ang Enerton ay may Bioflex na kontra sa pola na pumipigil ng pagtaba at nagpapalakas ng muscles. Para ang manok ay matikas at maganda ang hipo. Basta Enerton Ready Mix Maintenance Speed, may laban na wala, laging handa. Enerton, the first ready-mixed maintenance feeds. Ang mahusay na mandirigma, kinondisyon ng tama. Thunderbird Platinum, may tamang sangkap sa pagkondisyon at taglay na Cellplex, pampalakas ng muscle, pampatibay ng buto at pampataas ng resistensya sa oras ng laban. Singbagsik ng leon, singbilis ng agila. Thunderbird Platinum, pagdating sa paluan, di mauunahan. Ganyan ang sabongero, tunay na Mag-Ginoo. Sabongero.
Nandito tayo sa breeding area ng Livewire. Mapapansin nyo, hinihingal kami. Pakyat to. So, punta tayo doon sa Bandarod pa. Kapag siya ang umibig, Dito, off-season tayo. So, ito naman yung battery type natin. Makikita nyo, meron tayong battery type. Dahil off-season na, so pinapahinga na natin yung iba natin mga pagkat tools sa rin. ganyan kung umibig, ganyan kung magmahal, ganyan ang... Okay, nagbabalik po tayo dito sa Chicken Talk at ipapast track natin to dahil baka tingin ko itong love story na to kulang ng Napakahaba. 2 episode. Kaya mabilisan natin ng konti. So, okay. Tumawad si Clarissa. Kung pwede Ayun na nga. bawasan. Ang sabi ko, kasi akala ko that time ay hindi na, with due respect sa mga babaeng sabongero. Ano? Meron kasi naman talagang, siyempre, that time sikat na ako eh. Nagsa-champion ako sa mga malalaking labanan dahil nakikita na yung mga laban ko. At siyempre, hindi naman ako matanda. So talagang marami yung nagpapapansin ba na flirt. akala siguro ay ako'y milyonaryong napakayaman. So hindi naman ganon. So iniimbestigahan ko rin yung bawat babae na nakikipag-uusap sa akin. So meron ako mga natuklasan talaga na mga nagpapapansin lang, gusto lang tumikit. Pero iba si Clarissa. Sinubukan ko siya kung baka isa siya doon sa mga nagpapapansin lang. Nakita ko na talagang totoong sabungera. So hindi ko siya talaga pinatawad sa presyo. Pero biniregaluhan ko na lang siya ng extra na materyales. So, binrid niya. Then, eventually, naging close kami. Hindi pa kami noon. Then, after siguro a year. In-encourage kita. After siguro a year or year and a half, lumaban ako ng Pasay, LGBA. So, siyempre, may restaurant siya sa Boracay at sa Bungera. Parang gusto niya ma-experience yung laban sa Pasay. Kasi nanonood siya ng Global. Mga idolo niya nung panahon na yun, sila Tito Jimmy Zapanta, sila Tata Pit, Bat 65, Jun Sibilia, Bernie Tacoy, that time. Tapos ako, isa ako sa idolo niya. Yung entering Karamba. Yung mga Karamba na yan. Remy Medrano. Okay, so, eto na. Pumunta ng Pasay. Nag-finance siya. Nag-finance po ako. Nag-finance ka. Nag-finance siya ng isang entry. Yung entry name ay Jaris, Jap and Clarice. Okay. Ngayon, luckily, nag-champion kami. Okay. So, eto na. Doon na nag-umpisa. Pero bago mangyari yon, yung mag-finansya, graduate na siya sa akin. So, nag-start talaga itong love story na to is nung nag-enroll siya sa akin. Actually, ayaw kong magturo para sa kaalaman. Ano lang kami noon, 3. Ano na una? Yung tinuruan mo siya o yung nag-finansya? Tinuruan ko muna siya. Okay. Para na rin sa kaalaman ng mga kasabong natin. Nung umpisa, ayaw ko pong magturo. Okay. Ayaw ko. Unang-unang, kinakatakot ko is, hindi ko naman alam sa sarili ko that time na magaling ako sa manok. Ginagawa ko lang talaga yung dapat kong gawin sa mga manok ko. Kung ano yung alam mo. Hindi ko alam na ganun pala kalalim yung alam ko. So, natatakot ako na baka magkaroon ako ng estudyante na ipaglampasuhan lang yung kaalaman So, ko. ikaw, Clarissa, nag-encourage sa kanya? In-encourage niya Sabi ako. ko, bakit kaya puro lang boses ang naririnig? Nire-reshare ko po yung mga videos niya, yung mga educational videos niya, yung mga tips. Tapos marami pong nag-view. Tapos sabi ko, bakit kaya hindi ka magturo in actual? Sabi ko po sa kanya. Kasi sayang din naman yung kaalaman mo. So, ikaw ang unang estudyante? Opo. Yes, batch 1. Batch 1. Batch 1 po ako. Tatlo lang kayo? Tatlo lang sila. Nueva Ecija yung kasama. Hindi ko na rin po, wala rin kaming communication. So, ikaw talaga yung wind beneath the wings. Yes. Siguro po. Soulmate. Yun. Doon na po ninong pumasok yung nagpinansya sa Pasay, pinag-actual pointing ko siya. Pinaggawa ko sa kanya yung itinuro ko sa kanya. Yan ang thesis niya. Yes, yes. Opo. So, nagawa niya at ang ganda nga ng score at nag-champion pa nga. Then, balik ulit siya ng Boracay. Actually, Iloilo. Balik ko ng Iloilo. Then, nag-uusap kami through message, phone. Sino unang nagtapat? Ikaw ba o siya? Siya po. Ikaw ang nagtapat. Parang, Hindi ko pa naman that time. After 1 year o ano? kasi ganito yan. Ako kasi by
Para ako si Boy Abunda nito. Yung nature ko kasi is, gusto ko kasi sa buhay ko masaya ako. Ano, in everything I do, gusto ko masaya ako. Okay, kasi ang hirap nung may ginagawa ka tapos hindi ka masaya. Paano ka nagkalakas? Kailan mo na-feel na talaga si Clarissa kailangan maging asawa mo? Yun na nga, easy go lucky ako that time. So kasi meron akong mga siyempre alam naman natin yan, meron akong mga nakakarelasyon na medyo kontra ba sa pagsasabong ko. Ito yung buhay ko. So talagang ang hinahanap kong partner. Natagpuan mo na yung pangarap mo? Yes, yung susuportahan ako dun sa aking passion, which is itong sabong. Kailan ka nga nagtapat? Okay, siguro after 1.5 years, 2010? mag-22 or 2010 to be exact. June alam mo. 22. Okay. Yun. June 22, 2010. Opo. Paano sinabi ni Jap sa'yo na... Kinantahan niya po ako sa through cellphone ng pangako sa'yo. Tapos, Pangako sa'yo. Tapos nag-meet po kami ulit. Tapos personally. Kanta lang, hindi pa nagsabi. Hindi pa po. Okay. Tapos that time, may laban po yung Askal. Isa po kasi doon, batchmate ko. Sa Baruta. So, may free ticket po ako. In-invite ako. Tapos, tinext ko siya. Sabi ko, nasa Manila ako, ganito, Kailan ganyan. naman kayo una nag-date yan? Yun na yun. Yun na yun. Pagkatapos ng football. Yun na yun. Pinutball ka rin. Oh my God. Okay. So Then, rest is history. Opo. So from then on, nag-decide ka na bibitawan mo na yung restaurant sa Boracay. Kasi hindi na rin po ako makafocus gawa po niya. Lagi ko pong iniisip yung dito. Kaya sabi ko, I decided na mag-transfer, na mag-move na po ako dito. Saka doon namin inumpisahan yung dream. Okay. Passionate siya sa sabong. Passionate ako sa sabong. Super. Naging team pa kami. Tama. So sabi kong, bihira to. At mahirap itong tibagin. So ito yung match made in heaven. Yes. Then, nag-put up na kami ng sarili. Maraming may inggit sa inyo. Yun na nga. Ay yung Ito na nga ninong yung lagi kong sinasabi. Siyempre, hindi naman lahat ng tao mapapaligaya ng live boy. Nandiyan ko gala Clarissa Salazar. So meron dyan mga nagsasabi, hindi naman nag-champion ng bakbakan yan. Ba't kayo maniniwala dyan? Hindi naman nag-champion ng ganito yan. Ang isinasagot ko na lang naman doon, simpleng-simple, consistent naman kami, scores namin magaganda, kahit saan labanan, Hindi kami nawawala sa limelight, yearly. Ang sagot ko na lang ay, yung champion dyan sa national or sa super big events na yan, is bonus na lang eh. Bakit? Champion na kami. In our own right, champion na kami. Bakit? Champion ka na dahil nandiyan si Marissa? Yes. Champion si Marissa dahil nandiyan ka na? At saka, sa araw-araw ng buhay namin, kasama kami, araw-gabi, kasama namin yung mga manok namin. Actually, dito kami nakatira sa farm. So, yung passion namin, yung hilig talaga namin, pagmamahal namin sa mga manok, ay ito pa ang nagbibigay ng hanap buhay sa amin. So, champion na yun eh. Champion na. So, kung maka-champion man ako ng mga national, bakbakan, siyempre, lahat naman dream yan. Pero, bonus na lang yung para sa amin. Actually, hindi, out of the question, maraming sikat na breeder na hindi pa nag-champion sa bakbakan. Yes. Diba? Nandiyan si Pani Sandy nandiyan si Bernie Taco Pero pinagkakagulo ang mga manok nila, hindi yan question. Hindi question. Ang tanong, andyan ka ba? Hindi ka ba nawawala? Andyan ka ba sa palagi? Kung mapapansin nyo, may mga nakatali tayong inahin dito. So ito yung mga proven, ito yung mga nag-anak na ng panalo na ayaw kong mawala dahil delikado kapag pinakawalan ko sa range, baka mapaway, makipagpatayan at hindi ko na magamit, proven. So itinatali ko sila para maalagaan ng mabuti at syempre maproteksyonan na siguradong sa susunod na breeding season magamit ulit. Pwede yung gawin niya. Kapag siyang umibig. Kanina, bago tayo start mag-shoot, you mentioned to me na bata ka pa, naki-Richard Bates ka na, madalas ka na. Kasi isa ako sa mga nagulat. Sino ba to? Bigla na lumitaw dito. Di ba? Sino ba si Jap Kagalak bilang sabongero? Bilang sabongero, ang isang Jap Kagalak, bata pa ako, sabongero na ako at the age of 10 years old, tatari na ako, nagbibitaw na ako ng manok sa tatay ko. Okay. Which is yung mga manok niya, okay naman that time kasi commercial breeder tatay ko. Ang tatay ko lang magang nawala. So, naiwan sa akin at naiwan ako na mag-farm ng sarili ko. Then, that time, bata kasi ako, halos pa-teenager pa lang ako. Si Richard Bates,
nakukumbida na sa Chaong kung saan yung sariling bayan ko. Tama. So naglalaban siya ng manok doon. Hindi ko siya kilala kung sino siya. Basta sabi ko, Amerikano. Ang galing humawak ng manok. Tapos ang gagaling na manok. Eh, ang kalaban niya, hindi ordinaryo. Sila, Mayor Amante na nung panahon na yun. So naging idolo ko siya. Hindi ko siya alam na ganun pala kasikat. Then, eventually, nag-put up siya ng farm malapit kay Mang Paul Estrellado, dito sa San Pablo, sa Putol. So, malapit sa Chaong. So, kahit bata ako, nangihiram na ako ng mga motor ng sasakyan. Minsan, binibisikleta ko, pupunta ako sa farm niya. Okay. So bisita. mo si Richard Bates. At natatandaan ko, nung I was just bata ako, ang laking tao niya, nagtatari ako, kalaban ko siya. Sa Chaong. Ginanon niya yung ulo ko. Parang gusto niya sabihin, ang bata nito, malayo mararating. So parang natuwa siya sa akin, parang nagkaroon siya ng feeling na, bata nito. Dahil sabi niya, ganun din daw siya edad nag-umpisa. Okay. So eventually, naging kaibigan ko. Pero ganito kasi yung istorya niya. Konti nga lang yung nakakaalam na very close ako kay Richard. Kasi pag pupunta ako kay Richard, itinataon niya or natataon talaga na wala siyang bisita. At kung meron mang bisita, pinatatago niya ako sa kusina. So, walang nakakakita sa akin. Nabulgar lang na ganun pala ako ka-close at yung marami akong natutunan kay Richard Bates. Para siguro hindi ako maging abala sa mga big time na bisita. Kasi that time, ano lang ba si Jack Gagalak, naka-short pants na, di ba? So, at saka, parang hindi ako Para ka lang daga na... parang bubuit lang ba? Daga, tabi mo na. Doon ka muna. So, ganun. Pero pag walang tao, ginawa niya akong libangan ba? Maliit pa siya that time siguro. Okay, Jap. Pagbabalik natin, ang mga kasabong, tingin ko ito yung formative years mo, nando ka kay Richard. Yes. Yan po pag-usapan natin. Ano naging impluwensya ni Richard Bates sa buhay ni Jap Gagalak bilang isang sabongero? Pagbabalik mo ng Chicken Talk. Ganyan ang sabongero, tunay na Maginoo. Sabongero. Lagi ko sa ulo! Scratch it! Sa bawat scratch, maaaring manalo up to 1 million pesos! May sipon ang manok ko! Sipon, pisik, at halakba? Huwag maghanap ng albularyo o gamot na doble tsako ang presyo. Dapat sa mapagkakatiwalaang tindahan ng bayan. Ang gamot laban sa CRD at colibacillosis. Matipid pa at may value for your money. Basta sipon, pisik at halak, mag-Doxylac para mahimbing ang tulog nyo sa gabi. Tulog na tayo, baby. Namumutla, namamaya. Ito nga ang may tapeworms. Buti na lang may Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% tapeworm. Kaya siguradong patay ang mga pula. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala dito ang may bulate. Thunderbird Strong Guard kills 99.9% of tapeworms. Ganyan ang sabongero, tunay na Maginoo. Sabongero. Magandang araw mga kasabong. Dito na po tayo sa mga pitik ni Kalando. Ngayong araw na to, i-discuss lang natin, napapanahon pa ba ang cockfighting law of 1974? Ang cockfighting law of 1974 ay Presidential Decree number 449 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung maisip ninyo, 1972 nung dineclare ang martial law. So after 2 years, ginawa ang cockfighting law. Sa akin pong magre-research, bakit nagkaroon ng cockfighting law? No ma-declare ang martial law, pinagbawal muna yung sabong, no? Kasi iniiwasan noon na magkaroon ng mga assembly, no? Yung pag-iipon ng mga tao. Kasi baka nga merong pinaplano against the government o baka merong mabuong bagong grupo against the government. Pero sa sobrang pagkahilig ng mga Pilipino sa sabong, nakumbinsi si dating Pangulong Marcos na hindi mo pwedeng pigilan ang sabong dahil maraming magagalit sa'yo. So,
inumpisa na payagan ng sabong pero ang curfew implemented pa rin. Kaya pag magpapasabong ka, hingi ka ng permit sa Philippine Constabulary. Pero kung ang pasabong ay aabutin ng curfew, ang mga sabongero nagpapaumaga na sa loob ng sabungan. Okay. Eventually, nilabas yung PD 449, which is the cockfighting law. Ako naman, ang kagandahan nito, kaya nagustuhan ko, for the first time, nagkaroon ng isang batas about sabong that legitimize cockfighting sa Pilipinas. Kasi meron nang batas. Ang problema, it was 1974. Ngayon po ay 2017 na. No? So, almost 50 years ago na. So, natural, pwedeng obsolete na o irrelevant na o yung mga kondisyones nung ginawa yung cockfighting law ay hindi na po parehas sa ngayon. So, ang isang naging problema from the Philippine Gameball Commission na ginawa naman by virtue of PD 1802, noong 1991, napirmahan naman yung local government code wherein dinivolve yung powers ng Philippine Gameball Commission at ang karapangyarihan tungkol sa pagsasabong ay ibinigay sa local government, particularly sa Sangguniang Bayan o Sangguniang Panglungsod. Ngayon, ang problema ito, nagiging political arm o political weapon ng isang nakaupong mayor o ng isang nakaupong mga pamunuan kung gagamitin ba pabor sa isang nagpapasabong o pabor ba sa mga sabungero or gagamitin ba laban sa mga sabungero o sa mga operator na sabungan. So, mga congressmen, mga senator, sana po silipin natin itong cockfighting law kasi parang may marami ng kalituhan tungkol dito. Sana po, pag-isipan natin, aming mga tagagawa ng batas, ano ba ang gagawin natin sa cockfighting law? At sana, tanggapin natin na iba na po ang sabong ngayon. Hindi na po pwede yung nakalagay sa cockfighting law na linggo lamang, tuwing holiday lamang, hindi na po. Sobrang dami ng sabongero sa Pilipinas, sobrang dami na po ang manok sa Pilipinas, sobrang dami na po ang nabubuhay sa larangan ng sabong. Napakarami na pong kumpanya ng patuka, gamot sa sabong, bakuna, mga poultry supply, milyon tao na ang nabubuhay sa industriya ng sabong. Kaya please lang, gumawa sana tayo ng bagong batas o sana ayusin natin ang cockfighting law para sa kabutihan ng buong industriya ng sabong. Maraming salamat po. Ako si Calando Lusong dito sa mga pitik ni Calando, Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. So, andito na tayo sa breeding pens naman. Kanina sa battery type, for the area ng mga broodcock. Ito naman yung pens, so mga fly pens natin dito. Dito tayo. Okay, so dito namin ibinibreed. Kung mapapansin nyo, naglilimlim sila. So, ganyan kaming magpahinga dito ng mga inahin. Ginamit natin sila during breeding season. So, gusto kong makapagpahinga sila para sa susunod na breeding season, press na press sila. O kaya kung magpupuro tayo, press na press sila. Ito yung pure na George Snell natin na Kelso. George Snell Kelso yan. Ito naman yung ating pigtail. Ito, pinupuro natin to. Single mating. So, magtatay yan sila. Tatay nung inahin yung tandang na yan. Multi-winner. So, pinupuro ko. At naglilimlim na. So, eventually, tatanggalin yung tandang. Ito, yung sinasabi ko sa inyo na gusto ko makapagpahinga yung mga proven natin na inahin para pag ginamit natin, press na press. Yan. Naglimlim yan ng 21 araw. Then, aakayin niya ng 1 month yan. So, almost 2 months yung pahinga niya, hindi siya itlog. Kapag ginamit natin, napakagandang resulta. Magaganda ng sisi. So, yun yun. Basically, ganyan lang.
Okay, nagbabalik po ang Chicken Talk at ito po continuation na ating interview with the Livewire Game Farm Jap Gagalak and Clarissa. Clarissa, bago ko tanongin ulit si Jap, ano naman ang feeling mo nung maging kayo na ni Jap? Ano ba? Balik lang tayong konti. Ito na ba yung pinapangarap mo? Para bang pasalamat Honestly, po, Diyos. Salamat po, Lord. Ano ba? Paano, honestly, may kaba, takot. Kabado ka ba? Opo. Baka lokohin lang ako nito. Opo. Yan, number 1 ko iniisip. Oo. Tapos sinabi ko, tumawid pa ako from Iloilo, Boracay, sa dagat para lang sa kanya. Tapos later on, ano kaya ang kapalaran ko sa taong ito? So, sumugal ka. Opo. Wala ka namang iniwanan sa Iloilo? Wala po. Wala naman. Wala po. That time, you're only 27 years old. Opo. Nung ibang... Nearly 27 po. Nearly 27. Bihira yung gano'n, ha? Yung talagang tinayaan mo yung ano mo, Opo. future mo, ha? Kasabot ko yung ate ko. Sa bungera din? Hindi po. Okay. Mahal lang ako nun, kaya lahat ng gusto ko, sinusuportahan. Okay. Dalawa lang naman po kasi kaming na babae. Opo. Ilang kayo lahat? 4 po. 2 lalaki, 2 babae. 2 babae. Ikaw ang bunso? Bunso po sa babae, pang 3 po ako, pang 3. Okay. May bunso po lalaki. So ano ka, nag-aeroplano ka papunta rito? Opo. Sinundo niya ako sa airport. Yung talagang pupuntahan mo na siya? Opo. Sinundo niya ako sa airport. Basta, this is it. Sabi ko na lang sa sarili It's ko. now or never. Sabi ko na lang sa sarili ko nung nakita ko siya, bahala na yung taong ito sa akin. Ganon. Talagang pinagkatiwala mo na. Opo. 100%. Binigay mo na kay Lord. O Jap, balik tayo doon kay Richard Bates. Si Bates in a way, nakasama ko din. Nakasama ko kasi ako yung, kinuha naman niya ako parang assistant niya sa mga paderby niya. Nakasama ko siya nag-i-screen, buong Pilipinas, sa mga farm, pagpa-derby niya. Yung Valentine's. Yung Richard Bates Stag Derby. Valentine kasi kak yun eh. Laging kanya yun, yung Valentine's Day. Mag-Valentine, palaging kanya. Merong Richard Bates annual stag. Ang banding noon, 1 month before the derby. Ganon. So, iniikutan yung leg band kami, leg band. Buong Pilipinas nag-ikot kami. Merong L300 si Richard noon. Alas 4 ng umaga, alis na kami. Nakalatag yung kanyang doon, yung kutsyon niya doon sa likod, nakahiga siya doon. Tutulog habang tumatakbo. Uwi kami, alas 10 ng gabi. Ganun ang naging ko sa kanya. Nakita mo talaga kung gaano siya sa manok talaga. Passionate. Anyway, ano ang mga natutunan mo kay Richard na nagamit mo talaga, yung talagang na-acquire mo na napakinabangan? Unang-una, hinangaan ko siya. Naging idolo ko talaga siya sa paghawak ng manok, pag-handle ba? Pag-handle ng manok. Usually, ang mga manok niya kasi mga hats eh. So, alam mo naman ang mga hats, nung talagang nanunumaya. Matatapang. So, handler na niya that time si Edward. Nag-hit sila sa that time Rolligon. Nag-hit sila, hindi ma-hit yung manok dahil parang nabaliw na ba? Tuka ng tuka, hindi maikahig. Si Richard Bates naman, that time, hindi na yung nag-hit ng manok. Nakaganyan na lang yun sa gradas, pinapanood niya kung paano hit. Kinuha niya yung manok. Pagkuha niya doon sa manok, hinimas-himas lang niya. Isang tunga lang ang ginawa ng manok at naihit niya. So, anong meron? Pinag-aralan ko mabuti. Bago mo ituloy yan, Jap, gusto lang natin ikwento sa mga nanonood na si Richard Bates po, isa among the top handler sa Amerika bago siya nagpunta sa Pilipinas. Actually, marunong siya magpalipad ng eroplano kasi meron siyang sariling eroplano para pag naglalaban sila ng manok. And he was with Kemper Marley, di ba? Kemper Marley was his financer. Kemper Marley was a multi-millionaire. Yes, Richard was known for being one of the top feeder handler sa Amerika bago siya nag-migrate sa Pilipinas during the 70s. Yes. Okay, at nagkaasawa ng Pilipina, tumira na rito. So, okay, natutunan mo, makita mo, humawak siya ng manok. So, ang unang tumakbo sa isip ko, bakit yung manok napaamo niya? Napatame niya. Napaamo niya. So, habang pinapanood ko mula nun, lagi ko na siya pinapanood, nakita ko yung lamig nung kamay niyang humawak na manok. I mean, lamig na. Ang manok ba'y komportable. Unang-una, ang laki siyempre ng kamay niya ng daliri. Amerikano yun eh. So, pinag-aralan ko yun. The way akong humawak ng manok, Richard Bates yun. Yung komportable ang manok sa kamay mo. Hindi napipiga, hindi siya napapagod, hindi na-stress. Kahit sa pagbitaw.
Richard Bates yan. So, nakuha ko yun sa kanya. Then, napag-aralan ko yung galaw niya bilang sabongero. Siya talaga magaling sa conditioning. The best. Kapag sinabi niya, itong manok na ito, magpe-perform ito ng lagpas sa 100% ng talent niya during conditioning. Totoo nga. Nangyayari yun. Kapag sinabi niya, alalay lang ang pusta. May problema ito. Totoo yun. Pero that time, kita ko walang problema yung manok. So, ang lalim nung alam niya sa manok. At through time, nakuha ko yun. Tama ba nasabihin natin na si Richard gumugugol ng 1 oras para tignan lang yung manok niya doon sa conditioning? Yes. Diba? Totoo yan. Talagang nakatingin lang siya, nakatutok yan. siya. Totoo yan. Oras ginugugol niya. Talaga, grabe yung passion niya about conditioning. And pointing. And pointing, syempre, doon na yun, kasama na yun. So, yun yung talent niya talaga. Pero as a breeder, so, yun, natutunan mo yung pointing niya? Yes. Actually, si Richard Bates, hindi siya magaling na teacher. Hindi siya magaling na teacher. Basta sabi lang niya sa akin, Jap, you wanna learn? Watch and learn. Pero kapag tinanong mo siya, hindi niya masagot eh. Wala ba siyang yung tinatawag kong teaching know-how? Hindi niya maituro yung alam niya. Magaling siya, pero wala siyang vehicle para maituro. O wala siyang tiyaga. Siya niya pinapakita so, ikaw, sa akin. natuto ka ng mga flip. Yes. Kanya yan. Kay Richard Bates yan. Table workout, everything. Yung mga method na yan, Richard Bates yan. And then, syempre, nag-i-evolve. Ina-adjust ko ng konti doon sa panahon natin dito at doon sa klase ng labanan. So, meron tayong evolution din ng method niya. So, kung ano yung tinuro ni Jap sa'yo, yun na rin ang ginagawa mo. Yun. Okay. Kanina, munti ka ng sasabihin mo na eh. As a breeder, ano si Richard? Okay. Na, alam kong meron ka sasabihin. Pero ako, as I know him, simple lang ang breeding niya. Sabi niya sa akin, a good cock mated with a good hen will produce good offspring. Ganun lang. Okay. Pag tinanong mo siya, anong bloodline mo? Bates lang. Di ba? Okay. Ano masasabi mo? Yun na nga, sa tagal ng pagsasama namin na tawag ko pa ilalim hindi alam ng mga tao. Nakita ko kung anong uri yung mga manok niya. Unang tumakbo sa isip ko, baka kaya lang magaling si Richard Bates magkondisyon ng manok at mag-pointing. Talagang magaling lang ang manok. So, tinignan ko rin mabuti yung mga manok niya. Matagal kong pinag-aralan. Ang manok ni Richard Bates, 5 klase. Yung una, yung kanyang big-tail hats. Big-tail, Yung pangalawa is yung kanyang gray. Which is, sabi niya sa akin, etong big-tail originally galing kay Sandy. Yung kanyang gray ay Frost. Frost gray. Then yung kanyang dilaw, yung dilaw ang paa niya, is yun yung Murphy White Hackle. Okay. Tapos yung mga puti ang paa niya, Walter Kelso mismo. Yung kanya namang black is Canadian Mag. So alam ko yung history. Tinignan ko kung anong pinakamagaling. Pare-parehong magagaling. Ngayon, paano niya binibreed to? Nakita ko tuloy yung kanyang breeding. Ang kanya, he only breed winners. Good to good lang. Kung hindi ka panalo, hindi ka gagamitin. Tama. Pero, wala siyang pinipili na bloodline. Dapat ito'y dito, ito'y dito. No. Flock mating, may broodcock na talisayin, may broodcock na black, may So, hindi naman siguro masyadong masakit sabihin, pero chop suey. Chop suey talaga. Okay. So, walang puro. Pag sinabi mo nga, tama nga sa'yo Ninong na good to good lang. Ano yung bloodline mo? Bates. So, pero ako, pinag-iwalay ko yun. At nakita ko yung karakteristik ng bawat bloodline na yun. Ngayon, si Richard Bates, para sa akin, is the best conditioner. As a breeder, he is not known to be a good breeder. So, na-acquire mo yun? Pagiging conditioner and pointer ni Richard. Yes, at na-acquire ko yung magagaling niyang manok. At na-acquire mo din yung hindi magandang pagiging breeder ni Richard? Hindi naman. Kasi magkaiba kami ng method. Malalim yung kanyang... I mean, naintindihan mo rin na hindi dapat gawin. In a way, tama siya eh. In a way. Kasi he is known to be a fighter. Fighter talaga si Richard Bates. Kaya nga nagpapa-derby siya eh. So, as a breeder, naturally, I am a breeder. So, I tend to maintain the bloodline. Anong pagkakaiba ng style ni Richard sa style na natutunan natin ngayon na bloodline-based ang pag-breed natin? Pagbabalik po ng Chicken Talk. Ganyan ang sabongero.
tunay na Mag-Ginoo. Sabongero. Para sa tibay ng buto at tatag sa laban. 2 tableta kada linggo. Para sa akin, yan ang panalo. Buti na lang may Calbix. Bexan XP. Bexan XP. Garantisado, pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga tubong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ako at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance. Bexan XP. Gamit ng tunay na kampiyon. Dadanak ng swerte. Sa Scratch It, sa bawat scratch, maaaring manalo up to 200,000 pesos. Ganyan ang sabongero, tunay na Mag-Ginoo. Sabongero. Etong bulik natin, ito yung tinatawag namin na Livewire Ginger. So, bloodline na yun dito sa Livewire. At ito naman yung Livewire White, super puti, tawag ko dyan. Okay? Tingnan natin. Tama na. So, ito naman yung nasa kanan. Ito yung Bates Black. So, ito yung kay Richard na black. Ito naman yung kay Boss Tanding, yung ECJ Gray natin. Tama na. So, ito naman yung ating big tail. Yung nasa kaliwa. Ito yung big tail natin na Richard Bates. So, ito naman yung ating langaw. So, ito yung Bates din, pero tinawag ko silang langaw. Kasi ganun sila. Hop! Babalik po tayo dito sa Chicken Talk. Kasama si Jap and Clarissa Gagalak. Okay? Clarissa, bago ako bumalik kay Jap, si Jap may tendency na pa nagsalita, hindi mo na mapipigil. Oo nga po. Talagang kilala natin to. Kaya ka nga nakuha. Ano ba ang papel ni Clarissa ngayon dito sa Livewire? Ako po yung sa farm management. Okay. Ikaw ba ang kahera? Medyo. Parang medyo. Yun. Ikaw farm management. Ikaw lahat nakakaalam dito kung kailangan na bumili ng feeds, pasweldo sa mga tao. Ganun. Tapos, ano pa? Sa marketing, sa product namin. Siyempre, ang number 1 papel mo, paligayahan si Jap. Opo. Good to good na style ni Richard versus itong ginagawa ngayon ng karamihan na bloodline base. Anong sa'yo? Parehong tama Kasi kung ang gusto mong i-produce is fighters talaga, panlaban, so the best method yung kay Richard Bates. Good to good. Pero, ang pagkakamali kasi nung iba, good to good, pero within the flock. Okay. Ibig sabihin, nandyan na yung mga manok ni Richard Bates na magagaling. So kahit alin mapili niya na magaling, isasawsaw niya ron, ilalagay niya ron. Pero, for the past 35 years or more, hindi siya nag-infuse ng outside blood. So he created a family within the flock. So isang pamilya yung kanyang manok na magkakamag-anak. So I call them line bred, although iba-ibang kulay. Pero yung ngayon naman na nangyayari na talagang may tatak yung manok na kelso, andyan yung sweater, pag pinagbangga mo, kung mapapansin mo, ang daming uri ng kelso, ang daming uri ng sweater, ang daming uri ng roundhead. So parang ganun din yun Parang pinakamaraming uri, Peruvian Peruvian, At madali lang malaman na Peruvian dahil malaki. Hindi kasi pag sinabi Peruvian, galing Peru. Pero ilang klaseng bloodline na Yes. Maraming infusion yun. And
Kung ikaw naman ay gusto mo talagang magkaroon ng trademark na sa'yo to, then dyan na pumapasok yung talagang inbreeding, no? Okay. Puruhin mo to bilang dito. Kapag ikaw ay hindi nag-infuse for the past 6 generations ng outside blood, you can call them pure. Pure na. Kasi, Sila eh. oo, sa tita niya, wala kang ini-infuse na, para bang... May naka-anim na balik ka na. Yes, ang paniniwala ko kasi dyan, isang relocation, parang yung farm natin, relocation na housing project. Siyempre may titira dyan na taga Bulacan, taga Iloilo, taga Bicol. So kanya-kanya ng ano yan. Kapag wala nang dumating doon na taga iba pa o bago, at naging mag-asawa na yung mga anak nila, sila na, yun ay isang pamilya na. So, pwede mo nang tawagin kung anong gusto mo tawag sa kanila. Okay. So, ganun yun. Pero, para sa akin, the best pa din yung mga manok na old lines. Kasi yung mga magagaling na linyadang bago ngayon, ay galing pa rin dun sa luma. Yung pa rin mga basic lines before. Yes, yung pa rin. Okay. Tatagal ka pag ganun ang hawak mo. Okay. After na kayo muna yung 3 estudyante, nabuo na yung loob mo na kailangan, pwede pala akong magbukas ng cooking school. Yes, kasi lahat sila champion eh. So when was that? No, nag-start ka? That was 9 years ago. 9 years ago. Batch 1 sila. Lahat sila successful. So after 5 months, nasundan yon 5. Successful din lahat yung batch 2. Okay. Itinigil ko. Dahil? Bakit? Sabi ko, napaka-unfair naman sa akin. Nakaalaman ko ng 35 years. Eh sa 3 araw ay tinuro ko at kuha nila. So para sabi ko, kawawa naman ako, paano na to? So tinigil ko. So kami, tuloy ang laban namin. Ito na ngayon yung naging sitwasyon. Okay. Lagi kaming panalo. Okay. So yung grasya, dumadating. So bigla akong naisip na mag-share tayo ng blessing sa atin sa pamamagitan ulit ng pagtuturo. Okay. Mula nun, after 1 taon, 2. Continuous. Nagtuloy-tuloy na yan. Hanggang ngayon, batch 136 na tayo. Okay. So, ang dami na. At sa ngayon, 3 classes per month ka na? Yes, opo. Ilang average? Minsan more than, kasi may mga on the road. May on the road pa kami. Out of town. Meron ba? So, kami yung pumupunta. Ilang estudyante average? I-average na lang natin sa isang batch ng 15. 15? 15. Kasi merong 18, merong 13, merong 12. So, i-average na lang sa 15. 45 isang buwan ang matuturuan mo. Bukod pa po. Magkano ang tuition sa Ay, napakamura. Live Wire Game Park? 6,000 pesos for 3 days. 3 Free days. food and lodging. May lodging. Dito? Saan sila tutulog? Ini-hotel Sa namin. baba po. Naka-hotel? Yes. Doon pa binabawas doon sa 6,000 yun. At ang pagkain dito, Ninong, matutuwa ka. Kung samang inasal ay only rice. Dito, only ulam din. Nakita ko yung So, pinakain. eat all you can. Nakita ko yung pinakain nyo sa akin. Parang fiesta eh. Kasi Ninong, itong workshop na Baka yung iba, nag-graduate na, nag-enroll pa uli. Meron. Opo, may mga refresher po. Ganun. Ito Ninong. Libre na po yun sila. Ganun. May refresher Nililibre. course. Pero wala po kaming accommodation, kaya minsan, sabi ko sa kanila, kayo na magbayad ng accommodation. Yung accommodation lang naman nila. Yung refresher. Yung refresher. Pero yung mismong tuition fee, wala na yon. At idadagdag ilan na ang nag-graduate sa Live Wire Game Park? Live Wire Cooking School? 135 na ito. 135 batches. So, ilan yon? Times 15? Times 15 na mahina ako sa math, pero siguro 1,350 more than plus 700 plus mga 2,000 plus na. Yes Hindi pa po More kasama than Ninong doon yung on the road. on the road. Ang ibig sabihin noon, yung may organizer kami pumupunta, mas mararami yun. Usually 45, 35 students yun. Gaano katagal naman yun? 3 days din po. 3 days din, pero dinala every kayo other month. Sa Iloilo, doon 3 days kayo din doon. po. Merong every other month na gaganap. Ganon din ang bayad nila? Ganon din po. Ganon din po. At talagang ang sarap ng ano nyo? Yes. Ng inyong buhay. Kayo Kasi- nagde-date pa. Kayo Yes, nag-honeymoon Wala pa. naman po kaming anak na intindihin, kaya ang Oo nga ginagawa pala, namin. mapunta tayo sa anak. Asan ang anak? Kayo napakagaling yung mag-breed. Ay, anong binibreed nyo sa sarili nyo? Andito, yung mga anak namin, isang Marami po. tali. Yan. Paano naman yung breeding nyo ng ano? Masaya na rin naman po sarili kami. nyong na rin breeding. kami dahil ito Gusto naman- nyo pero wala pa. Yes. Gusto po namin. Pero Kung bibigyan, darating. Kung bibigyan, tatanggapin namin. Eh, kung hindi, Sabi ko nga, okay baka lang. mag-iwan sa gate balang araw. Okay. Doon sa mga gusto mag-iwan, dito nyo na-iwan. Ha? Okay. Sa mga gusto mag-iwan.
Anyway, nagpapasalamat muna ako bago ko makalimutan sa aming mga sponsors. Of course, ang Thunderbird, ang LDI, ang Scratch It. Malaking bagay po kayo sa amin, Mr. Roger Go. Tuwan-tuwa yung mga sabungero doon, kakakaskas nyo sa sabungan na ginagawa namin. Masalamat. Ang Scratch It po ay produkto ng PCSO. Legal yan, hindi po yan illegal. Ano pa ang kulang kay Livewire? Ano pa ba inaambisyon ni Livewire? Okay. Masaya na kayo, meron kayong kaking school na kumikita. Ano ko, ulit lang kinikita nyo dyan. Kasi 6,000. Ano ba naman nakikita mo? 6,000. Tapos papakain ka pa ng gano'n. Parang, yung pakain mo, parang piyesta eh. Tapos i-hotel mo pa doon sa baba, ano? So, ano pa ang kulang kay Livewire? Ano pa ang inaambisyon ninyo? Gaano karami pinoproduce ninyo every year? Nagbebenta ba kayo naman? Pwede mong, ikaw muna, Clarissa. Ako po muna. Gusto ko po manalo sa bakbakan. Okay. At saka sa digmaan. Okay. Ultimate dream. Yan po. Which is Tapos gusto kong magkaroon ng farm resort with swimming pool para hindi na po kami pumunta sa ibang lugar for holiday. Dito na lang po sa farm. Ibang klase na. Level up na to. Level up. Nangangarap rin lang. Laki-lakihan ko na. Yun eh, pag nanalo ka ng bakbakan o digmaan, sigurado meron ka na swimming pool. Okay? Ikaw ba, Jap? Ako naman, yun ang kagaya ng sinabi ko. Ang gusto ko lang naman kasi sa buhay ko is masaya ako. Ano, kasi ang paniniwala ko, minsan lang tayo mabubuhay. So kapag ikaw ay matanda na nakaratay ka na, may babalikan ka bang memory? Mukhang napanood mo si Steve Jobs. Yes! Yan. Marami yan sila. Okay. Ngayon, idol niya yan eh. At kapag ikaw ay tayo namang lahat mawawala dito. Gusto ko may maiwan akong bakas na malalim na kahit anong bagyo ay hindi mabubura. Na minsan ay may isang Jap gagalak na lumabas sa mundo ng sabong. Ayun. So yun lang yung aking pangarap at by doing that is eto na nga yung ating aking school na nagtuturo ako na sabi mo nga legacy mo na yan, legacy mo. Sabi mo nga Ninong, maliit lang kinikita. Actually, Ninong, hindi namin ito hanap buhay. Kasi kung hanap buhay ito, dapat mataas ang tuition. Okay. Ito'y pagtulong po ito, Ninong. Okay. Gusto ko, yung ordinaryong mamamayan ay makakuha ng kaalaman na hindi ganon kalaki bayad at yung maayos na para pamamaraan. sa backyard na walang... At tama yung sinasabi mo. At gusto ko lang linawin na yung isa, may pinag-uusapan tayo kanina bago tayo nag-shoot eh. Sabi mo, ayaw mong kino-compare ang inyong kaking school sa ibang kaking school. Kasi, kumbaga, tamo? Magkaiba kasi. Magkaiba. Ngayon, walang comparison. Wala, comparison. Kasi ito yung comparison no nun competition. Kumakain ka ng sangkist. Yung isa naman kumakain ng apple. Hindi mo pwedeng sabihin na mas masarap yung apple doon sa sangkist. Okay. No? Kasi magkaiba ito. Pinaka-simpleng explanation. Adobo ito. Yeah. Pero gusto mo maanghang. Yun. Di ba? Yung isa ayaw naman. Pero dito, masarap para sa iyo maanghang. Ito isa, mas masarap sa kanya, walang so yun, depende. Pero parehong adobo yan. Depende sa tao. Spicy adobo. So walang comparison. Magaling lahat. Lahat. Okay. At yun na nga, yung naging motto ko na ngayon, na turo sa atin ng ating parang tatay na namin sa Sabong, si Tito Jimmy Sapanta. Ang lagi niyang sabi sa aming mag-asawa, Jap and Clarice, live and let live. Tama. So, ang ibig sabihin, buhay ka na. Bayaan mo nang mabuhay yung iba. Bayaan mo mabuhay yung iba. Dapat magbilin pa ako sa mga babae kapwa ako babae. Yan. Darating tayo dyan. Okay, bilang parting words. Eto, Larissa. Clarice, ang tawag sa'yo ni Jap eh. Ha? Clarice. Clarice. Okay. Clarice, natanda ko parang... Mahal. Mahal. Opo. Clarice, yung ano yan, Silence of the Lambs. Di ba yun? Clarice? Tama. Larissa, ikaw, sa kang babae, na karamihan din ng mga, alam mo, mga ibang babae na nakilala ko, si Meli Virgo, di ba? Dati, na nag-operate na sabungan. Bas bigla na siya nagkahilig sa sabong, hindi niya alam yung parang tatay niya. Nung umuwi siya ng Canada, takot siya doon sa nanay niya, baka pagalitan siya. Niyakap siya ng nanay niya. Sabi niya, sa wakas, may nagmana rin sa lolo mo. Doon niya na nalaman na may bloodline pala siya sa bungero. Although si Ma'am Osang, wala talaga. So, yung iba, si Rona,
tatay niya talagang sabungero, lumaki yung sabungan. Anong masasabi mo doon sa mga babae na parang nag-hold back pa rin? Gusto na, pero ayaw, parang nagdadalawang isip. Para sa mga kapwa ko babaeng gustong ma-involve sa sabong, masarap po sa sabong kasi yung respeto po kakaiba. Yung respeto ng kapwa mo sa bungero, kapwa mo sa bungera, kakaiba. Ang isang apprehension ng mga babae, baka mabastos ako dyan. Di ba? Kasi puro lalaki dyan. Hindi po. Hindi ganun ang sabungero, hindi ganun ang sabong. Opo. Di ba? Nasa ano na rin po yun, nasa babae na rin nasa po yun. Opo, nasa yun na rin po yun. Tapos yung may mga asawang sabungero, suportahan nyo na lang po. Kaysa naman maligaw ng landas, ibang chicks yung aalagaan. Imbis na kaya 100% po, bibigay nyo na lang po. May chance pang manalo. Okay, Jap? Ano masasabi mo? Sabi ko nga, para na akong champion araw-araw kasi kasama ko yung mahal ko sa buhay, araw-araw. Kasama ko yung mga manok ko. Maganda yung panalo natin. At ito pang hilig namin ang nagbibigay sa amin ng pinakang hanap buhay. At yung respeto ng tao, natutuwa ako. Talo pa ang artista na show business. Kasi sa artista, show business, pag tumanda ka, halos wala ka na eh. Dito sa sabong, kahit ano itsura mo, kahit matanda ka na, yung iba patay na, yung respeto andun pa. Gusto ko na lang ding i-grab itong opportunity na ito para i-invite na rin yung mga televiewers natin. Join kayo dito sa ating Livewire Workshop. Masaya dito. Masayang matuto, ma-experience yung mga kakaibang mga pamamaraan, pero epektibo. At iisa lang masasabi ko, busog na ang tiyan nyo, busog pa yung utak nyo. Yun. Nagpapasalamat po kami muli. Livewire Game Farm at dito po sa Baras, Rizal. Abangan nyo po dahil baka makumbinsi ko si Jap na magsulat sa Bungero Magazine. Yan. Asahan po niya yan. Para yung mga pinapanood nyo kay Jap sa YouTube, sa Facebook, masusundan nyo naman sa kanya mga artikulo dito sa Bungero Magazine. Muli, ako po inyong kasabong Alando Lusong, dito po sa Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. Mabuhay po kayo. Sana'y manalo kayo sa inyong mga laban. Maraming salamat. Magpapasalamat ako sa ating Chicken Talk, kay Ninong Alando Lusong sa pagbisita. At maraming salamat din sa mga tumatangkilik at nanonood ng ating mga segments, ating mga upload sa YouTube at sa Facebook. At salamat doon sa mga personal na sumusuporta sa amin. Sa mga kaibigan, kayo mag-alala. Nandito lang ako para tulungan din kayo. Maraming salamat. Pag siya ang nagmahal, itataya ang lahat. Namumutla, namamaya. Ito nga ang may tapeworms. Buti na lang may Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% tapeworms. Kaya siguradong patay ang mga pula. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala dito ang may bulate. Thunderbird Strong Guard kills 99.9% of tapeworms. Bexan XP. Garantisado. Pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga dugong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ko at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance. Bexan XP. Gamit ng tunay na kampiyon.